nakakuha na ako ng sign. Buo na ang decision ko na tumigil dito sa pagko-content ko. Nakakalungkot kasi isa na namang content creator ang nag-decide na pansamantalang ititigil niya muna ang pag-create ng content. Ano palang naipon ko sa 6 na buwan na wala akong trabaho at nag-focus ako sa pagko-content? Ang naipon ko, utang sa bangko, utang sa e-wallet ko, utang sa mga tao na kasi akala ko sa susunod na buwan ay makakasahod na ako or dadami yung earnings ko. Kailangan ko pong itigil ang pagko-content ko muna para naman makahanap ako ng maayos na trabaho. Hanggang sa muli, thank you for watching, incredible people. Before natin panoorin yung buong video, alam nyo ba kasi na since nung nag-update ang Facebook noong June 13, ayan ho, bumaba ng husto talaga ang earnings. So biruin nyo, nung last vlog ko, diniscuss ko kung magkano nga ba ang pwede mong kitain sa 1 million views. Ang estimated average is $100. Bihira lang tayo magkaroon ng 1 million views sa isang buwan. Kaya hindi talaga ito sapat, lalong-lalo na sa mga baguhan na gustong makipagsapalaran sa Facebook Reels. So panoorin na natin yung sinabi ni ate. Hi Incredibles! So guys, eto na talaga yon. Nakakuha na ako ng sign, nakakuha na ako ng cue, buo na ang decision ko na tumigil dito sa pagko-content ko. Hindi ko alam kung bakit pinaabot ko pa ng 46,000 followers bago ko na-realize na hindi naman pala totoo lahat ng nakikita natin dito sa pagko-content kay Facebook. Lalong-lalo na ang pagkakaroon ng 6-digit na earnings. Guys, doon sa mga baguhan, pasensya na dito sa video ko na to. Pero this time, hindi ko na kayo kayang i-motivate dahil sarili ko nga hindi ko na kayang i-motivate . Hindi ko na kayang sabihin sa inyo na ituloy mo lang dahil ako mismo sa sarili ko, alam ko na ayoko na, hindi ko na siya kayang ituloy. Halos unlock na lahat ng monetization ko dito. Alam nyo naman yung lahat. Transparent naman ako regarding that. Nakasahod na rin ako ng 1 beses dito at umabot naman siya ng 8,000. Pero hindi ko sinabi sa inyo yung totoong amount. At alam niyo naman yun guys na 2 buwan at kalahati bago ako nakasahod dito sa aking mga content or dito sa aking page. Ngayon, itong real talk na ito, para ito dun sa mga hindi makatotohanan na nakikita natin sa social media. Guys, ito ay hindi totoo. Kung iniisip mo, nakikita ka ng 6-digit sa pagko-content dito sa Facebook, hindi totoo yan. Kung makikita nyo, yung malalaking content creator na sumasahod ng more than 6-digit, 100,000, 200,000, 300,000, kung makikita nyo yung kanilang pinupost, saan ba galing ang sahod nila na yon? Galing yun sa mga patala. Hindi ka makakasahod dito ng ganun kalaki. Hindi aabot ng 6-digit kung walang nagbibigay sa'yo ng star or pa-star na 100,000. Hindi ka sasahod dito na pinapangarap mo na 5 to 6 digit kung gagawa ka lang ng content, aasa ka sa in-stream ads at ads on Reels. Kasi ako, kung makikita nyo sa aking video, hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na hindi ko sinubukan. Sinubukan ko guys, wala akong trabaho ng 5 buwan para mag-focus dito sa pagko-content ko simula April. Nagla-live ako. Nagpo-post ako ng long form video para sa in-stream ads. Nagpo-post ako ng 90 seconds na video para sa aking ads on Reels. Nagla-live ako para kumita ako ng pabituin. Wala akong violation. Never ako nagkaroon ng restriction dito sa aking page. Ganun ako kaingat, ganun kalinis ang page ko. Pero bakit ako tinamad? Bakit ako napagod? Napagod ako dahil 5 buwan kong ginugol na pag-focusan ito. Hindi nyo ba sasabi sa akin na hindi ako nagpo-focus? Guys, nagpo-focus ako. Lahat yan, araw-araw ako nagpo-post yan. In-stream ads, ads on Reels, at live.
Araw-araw ko halos ginagawa yan. Tapos, meron pa akong palabas-labas, may part-time pa ako. Nagdadrive ako ng motor, naglalala-move ako. Lahat yan ginagawa ko. Kaya hindi mo pwedeng, or walang pwedeng magsabi sa akin na hindi ka kasi nakafocus. Kaya, hanggang dyan lang ang inabot mo. Kung hindi ka sinwerte at hindi ka gusto ng mga tao, hindi ka talaga uusad dito. Walang magbibigay sa'yo ng pabituin na 100,000 sa isang live lang. Sorry, dahil pinaabot ko pa ng 46,000 bago ko ma-realize na hindi pala talaga magdadala ng pagkain sa lamesa namin ang pagko-content na ginagawa ko kahit naka-full-time ako dito at naka-focus ako dito. Ito yung magiging huling video ni Incredible PH as content creator dito sa pag-tutorial. Ititigil na ni Incredible PH ang tutorial niya, hindi na rin siya magla-live. Pasensya na dun sa mga sumuporta. Feel free to unfollow. Buo na po yung decision ko. Guys, alam niyo ko, nakikita niyo yung mga content ko. Hindi ako madaling sumuko. Pero this time, na-realize ko kasi na hindi talaga nakakapagdala ng pagkain sa lamesa, etong ginagawa ko. 6 na buwan ko siyang pinagtrabahuan, guys. So, wala talaga. Ngayon, na-realize ko na ano palang naipon ko sa 6 na buwan na wala akong trabaho at nag-focus ako sa pagko-content. Ang naipon ko, utang sa bangko, utang sa e-wallet ko, utang sa mga tao na kasi akala ko sa susunod na buwan ay makakasahod na ako or dadami yung earnings ko. Oo, kasalanan ko naman yan. Kasalanan ko yan. May proof ako sa inyo. Hindi ako nagpapaawa in a way na kaawaan nyo itong video ko na to. Hindi guys, ito ay real talk lang. Okay, hindi rin ako iiyak dito para sabihin nyo na sincere ako. Nasa sa inyo na yun kung paano nyo i-take tong video ko. So, para lang ito dun sa mga marunong umintindi at tatapusin itong mismong video ko. Pinagbigyan na ako ng asawa ko para mag-focus dito sa pagko-content. Ngayon naman, kailangan kong damputin yung sarili ko at gumawa ng bagong hakbang para matulungan naman siyang ma-provide yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. So, kung mag-post pa ako dito, ay baka sakaling in the future, maisipan ko ulit, sana may makikinig or may manonood pa sa akin. But this time, kailangan ko pong itigil ang pagko-content ko muna para naman makahanap ako ng maayos na trabaho. Hanggang sa muli, thank you for watching, Incredible People. Ngayon naman, mag-reaction time na tayo. Naiintindihan ko si ate kung bakit nag-decide talaga siya na tumigil pansamantala as a content creator na full-time. Kasi ang number 1 dito is yung practicality. Hindi talaga maigagaranti na kapag naging full-time ka as content creator ay meron kang maibibigay na pagkain sa table. Practicality-wise, kailangan mo talaga ng totoong trabaho. So number 2, naghahanap siya na ngayon ng work or I think nag-a-apply siya tapos nakuha siya. So ngayon nag-decide na siya na maglaylo na sa pagiging content creator. I'm not sure kung ganun yung case. Kailangan talaga natin na maghanap ng permanent na trabaho with stable income. Tapos number 3, napansin ko sa kanya, nag-develop siya ng yung content block. Alam mo yon, yung bigla kang napagod, na demotivate ka, tapos gusto mo muna mag-rest kasi for the past 6 months, ang ginagawa ni ate, nagpapakapuyat na nagla-live, nag-iisip kung ano yung gagawin niyang content. Alam mo yon, yung talagang nawalan siya ng time para sa ibang dapat na gawin. Kaya na-drain siya and na-feel ko yung nafe-feel niya ngayon. So, mentally, emotionally, physically, napagod siya. So, ganun din yung naramdaman ko. Ilang beses ko na rin na-try yung ganun feeling. And syempre, disclaimer ha, hindi ko po kayo dinidiscourage. Kasi, me, myself, na-experience ko yung na-experience din ni ate. Hindi porke content creator ka, big time ka. Hindi.
Alam nyo ba, sa lahat ng gusto maging content creator, siguro mga 10% lang or even 5% yung talagang nagsasucceed ng bongga. Alam mo yon, kung para sa'yo ang pagiging content creator, para sa'yo. Kung hindi para sa'yo, hindi talaga para sa'yo. So, kung alam mong yung stars is hindi naka-align sa'yo, gumawa ka na ng hakbang para maghanap na ng better opportunity, such as finding a better job, yung talagang legit job ha, hindi yung pag-reels, mga ganun. Kasi hindi talaga na igagaranty na ang pagiging content creator will be your bed and butter in the future. Ito na yung mga pwedeng advices ko sa inyo. Number 1 is wag nang magpaka-martyr. Yung notation na ay hindi pa rin ako mag-give up, hindi ako susuko. Tapos napapansin mo, right after na monetize ka, siguro after 2 months, nababaon ka na sa utang kasi feeling mo talaga may productive ka pero alam mo hindi na. So, wag nang magpaka-martyr. Pag alam mo hindi ka na productive, maghanap ka na ng alternative na pagkakakitaan. Number 2 is face the reality. Accept kung ano man yung fate mo, no? Kung alam mong hindi talaga para sa'yo, wala ka na magagawa talaga dyan. Kahit na magpakamartir ka, pag wala talaga as in hindi para sa'yo. So, yes, dapat may backup plan ka, plan B, plan C, maghanap ng work, magpatayo ng business kung may ipon ka, yung ganon. And number 3, kapag feeling mo na na-demotivate ka, it is time for you na magpahinga ka muna. Magpahinga ka like 1 week, 2 weeks, ganon, or 1 month para ma-regenerate yung inyong emotional, mental, or even physical na capacity dahil ako, na-experience ko na minsan na-demotivate ako. Tapos ang ginagawa ko is nagpapahinga muna ako ng sandali and then balik din sa pagka-content creator. Pero kapag wala talagang productivity, wala ng earnings, it's time to maghanap ng trabaho. And lastly, short story time. Currently, nag-a-apply na rin ako ng work kasi syempre, walang permanente dito sa mundo, no? Alam ko, itong reels na to, medyo, or itong pagiging content creator, ay nakatulong din sa akin. But then, hindi lahat ng bagay ay pwedeng long term. Pwedeng magbago ang lahat. Kasi katulad ng nangyari nung June 13, biglang nagkaroon ng updates, tapos biglang nagbago yung, alam mo yun, yung earnings. So, kailangan mo talagang maghanap ng permanent na work. Currently, nagre-review ako ngayon para sa language test. Then, sinasabay ko na rin yung pag-aasikaso ng documents. And then, ayan na, apply na ng real work. Okay? So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito. And sana maraming makaka-relate. Okay? So, thank you so much and have a wonderful day.